Okay, so isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, sa mga nakatutok na po sa Rema Pills. Ayan, muli po sa araw na ito, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon at papalakasan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Ayan, mula po nung magandang hapon po. Ayan, mula po nung nagkaroon tayo ng minicamp, andun po yung mga pagbabahagi ng ating pong mga kapastoran at kanila pong ibinabahagi at sa bawat araw po tuwing ganitong oras ay nakarinig tayo ng mga mensahe, maging mga patotoo, mga kwento na kung saan po ay talaga pong nakaka-inspired, nakakalakas po ng buhay espiritual. At maraming salamat po sa mga pastor natin na patuloy na nagbibigay po ng oras, ng panahon upang ibahagi, ma-experience nila mga salita ng Diyos na tunay po na nagbibigay kalakasan. At muli po sa hapon na ito ay ako po ang mga kasama sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. At dito po sa topic na ito po na ipahagi na ng ating pong mga kamanggagawa na mga pastor ay ito po ay nagamagatan ko po na the light ahead after the narrow way. And ito po sa verse Matthew chapter 7 verse 13 hanggang 14. Ayan, sabi po dito, ito po yung ang Panginoong Hesus ay nagtuturo po siya at sinabi niya ganito. Sabi niya sa verse 13, "Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti lang ang nakasusumpong ngayon." Ayan, basahin ko na lang din po dito sa Amplified Version na sinasabi dito, "Enter through the narrow gate, for wide is the gate, and is spacious and broad is the way that leads away to destruction, and many are those who are entering through it. But the gate is narrow," sabi pa, "contracted by pressure, and the way is straitened and compressed that leads away to life, and few are those who find it." Yan, ang tinuturo po ng Panginoong Hesus ay ang pagpasok sa makipot na gate o na pintuan. At sabi nga po dito, sabi pa dito ng Panginoon, makipot ito at sabi ng Amplified Version, contracted by pressure. Ayan, doon po sa makipot na pintuan ay talaga naman pong kapag dumaraan tayo doon, may pressure. Sabihin natin kung may pressure, may pagtitiis, may hirap. Ngunit ang sabi ng Panginoon, doon kayo dumaan. Okay, sabi pa rin po dito sa Luke 13 verse 24. "Strive to enter by the narrow door." Sabi pa, "Force yourselves through it. For many, I tell you, will try to enter and will not be able." Ayan, sabi po dito, strive to enter. Sabi pa nga, force yourselves through it. Ipilit mo yung sarili mo. Isiksik mo yung sarili mo. Talagang ipuwersa mo yung sarili mo na dito ka makadaan. Ano po, ito yung salita ng Diyos para po ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin na talagang pagsumikapan natin. Hindi niya sinabi na dumaan kayo doon sa maluwang na daan na walang na okay lang. Kundi yung sinasabi ng Panginoon dito, pumasok kayo ay sa makipot na pintuan. At ang sabi pa, pilitin na talagang doon makapasok. Hindi po, kahit sa Old Testament, doon po sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, nababasa po natin yan. Sabi nga dito, "I call heaven and earth to witness this day against you, that I have set before you life and death, the blessing and the curses. Therefore, choose life, that you and your descendants may live." Ayan po, sabi niya doon, choose life. Choose life and your descendants may live. And
pinapapili yung yung daan, yung makipot na daan, yung mahirap na daan, at ang dulo nun, sabi nun, and your descendants may live. Sabi nga po doon sa title natin, The Light Ahead After the Narrow Way. Merong may liwanag doon sa dulo ng daan. Makikita natin, after ng pagdaan natin doon sa makipot na daan, sa pagtitiis natin, makikita natin ang tagumpay doon. Alam niyo po, may share ko po sa inyo, nung bata pa po ako, kasama-sama na ako ng nanay ko, every time na magsisimba. At nakita ko po yung pagtitiis, pagtsatsaga ng nanay ko dahil lalo po nung mga panahon na yon, grabe po yung persecution na dinadaanan namin doon sa tatay ko. Dahil marami po siyang mga naririnig tungkol sa born again, mga born again daw po manghihingi, marami pong masasakit na salita, mga payat daw dahil walang makain, mga ganyan po. At sobra pong persecution lalo na kapag lasing yung tatay ko, nananakit. At kapag kami sisimba kami kung ano ng pagbabanta, kung anong pananakot ang ginagawa sa amin para hindi kami magsimba. Pero alam niyo po, nakita ko po sa nanay ko yung talagang pagtitiis, pagtsatsaga. At kahit na may mga ganoon, hindi niya sinabing wag na, hindi na tayo sisimba. Nagpatuloy po kami at sa halip na gantihan yung tatay ko ng masama, ang ginagawa po namin, lagi po namin siyang ipinapanalangin sa Panginoon. Lagi po namin siyang idinudulog sa Lord. Alam niyo po, habang pinag-aaralan ko po itong bagay nito, isang bagay po ang nakita ko dito na meron pong mga factors na nagko-contribute sa kung ano ang daang atin pong lalakaran, sa kung ano ang gusto nating lakaran na daan. At sa pagpili ng daan, importante yung mga taong number one, yung kung sino yung sinusundan mo. Depende kung sinong sinusundan mo, yung tatahakin mong daan. Kapag ang sinusundan mo, yung sabihin natin na walang pagsusumikap sa paggawa, sa kung ano yung pinagagawa ng Panginoon. Marami mga Kristiyano, iba't ibang uri ng Kristiyano. Merong may pagka-Kristiyano na okay lang. Meron din naman porsigido. Kaya kagaya po ng mga napapakinggan natin sa ating po mga pastors, sa mga experiences nila, sa mga kwento nila, na talaga pong andun po yung pagsusumikap. E sabi po dito, depende doon sa taong sinusundan mo. Sino ba yung pinapayagan mo na mag-impluwensya sa'yo? Sino ba yung tao na pinapakinggan mo, na tinutularan mo? Sabi po doon sa Hebreo 12:2, sabi niya doon, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kapag kay Jesus tayo titingin at sinundan natin ang example na iniwan niya, makikita po natin magpapatuloy po tayo at hahakbang tayo sa pananampalataya at mapagtatagumpayan natin anumang hirap. Papasok ka sa narrow way. Hindi ka papasok doon sa malawak na daan, kundi pipiliin mo yung makipot na daan sapagkat ang pinapayagan mong pakinggan mo, mag-impluwensya sa'yo, ay kung saan yung mga tao na papalapit sa Panginoon. Kaya importante po kung sino yung mga taong pinapakinggan natin, pinaniniwalaan natin, tinutularan natin. At pangalawa po, depende kung ano yung pangarap mo. Yung papasukin mong daan, nakadepende kung ano yung naisin mo sa buhay mo, kung ano yung pangarap mo. Ngayon, papasok tayo doon sa makipot na daan, depende na kung ang pangarap natin, mabigyan kaluguran ng Panginoon. Mabigyan natin ang kagalakan ng Panginoon. Na ito yung gusto natin mangyari. Na ang Panginoon magkaroon ng kagalakan sa makikita niyang pagsunod natin, sa makikita niyang pagtitiis, pagtsatsaga, paglilingkod natin sa Panginoon. Ano po sabi ni Apostol Pablo sa Filipos 1 verse 20? Sabi niya, ang pinakananais at inaasahan, ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay. Hindi sa lahat ng panahon, kundi sa lahat ng panahon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay man o kamatayan. Sa buhay o kamatayan man. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo, ito yung pinakamimithi ni Apostol Pablo na mangyari sa kanyang buhay. Ito po, sabi niya, ang pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya
Ito yung gusto ni Apostol Pablo, ang hindi siya mapahiya. At ang pinakananais at inaasahan niya, itong bagay na ito. Kaya sabi niya, anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon ay buong tapang kung maparangalan si Kristo sa buhay o kamatayan man. Kaya si Pablo po, makikita natin talagang andun ang kanyang pagpupursige. Naghirap siya, nagutom siya, dumaan siya, nilamig, maginaw, nandoon na walang makain. Pero baliwala sa kanya ngayon. Okay lang sa kanya. Kasi ang pinakang gusto niya, ang pinakang pinapangarap niya, ang pinakananais at inaasahan niya ay yung hindi siya mapahiya sa harapan ng Panginoon. Ito yung nakikita ko ng mga bagay na kung saan ay nagko-contribute, kung saan mo gusto lumakad. Depende yung sinusundan mo. Depende sa kung ano ang pinakananais mo sa buhay mo. Kapag ang pinakananais mo mga bagay nito, wala tayong alinlangan sa pagsunod sa Panginoon. Hindi ka, yung bang okay lang sa'yo na dumaan doon sa narrow way sapagkat itong bagay na ito ang pagsunod sa Panginoong Jesus. Sa kanyang sinasabi, dumaan tayo sa makipot na pintuan. Okay, so, alam niyo po, yung nangyari sa doon sa hindi ganun ng pangarap, doon sa hindi ganun ng pinakananais, siguro kilala po natin si Demas. At sabi po dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 10, For Demas has deserted me for love of this present world. Si Demas po, iniwan sila. Bakit? Kasi nabaling na kanyang atensyon, nabaling na kanyang pagmamahal. Hindi na kay Kristo. Hindi na sa pagnanais na mabigyan kaluguran ng Panginoon, kundi nabaling na kanyang paningin sa pag-ibig sa mundong ito. Yung mangyari, makita natin, lumihis siya ng daan. Hindi na sa narrow gate. Hindi na siya doon dumaan. Hindi na doon sa makipot na daan. Kundi ang nilakaran na niya ay walang iba kundi yung malawak na daan. Sapagkat iba na ang binigyan na ng prioridad, walang iba kundi ang mundong ito. Sa paglakad po natin sa narrow way, marami po tayong tutularan. At isa na nga po dito, walang iba. Siyempre, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Sa buhay niya, dito habang naririto siya sa lupa, ipinakita niya po yung halimbawa na kailangan po nating tularan. Habang pinapanood po natin yung mini-camp natin, yung ginawa niyang sacrifice. Habang nananalangin pa nga lang siya sa Garden of Gethsemane, nanalangin na siya na kung pwede, makaiwas doon sa sara ng paghihirap. Pero nandun ang humbleness na siya, sabi niya, pero hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo mangyari. Willing ang Panginoon na tahakin yung makipot na daan. At yun po yung halimbawang iniwan niya sa atin. Maging si Pablo ay in-endure niya yung mga hardships sa buhay niya. Alam niyo ba, meron po akong isang tao pa na gusto kong banggitin po sa inyo. Na kung saan ay talagang nagpilit po siya, nagsikap siya, na anuman ang daanan, ay gusto niyang lakaran kung ano yung plano ng Panginoon sa kanya pong buhay. Ito pong binabanggit ko ay walang iba kundi po si Joseph of Arimathea. Kung nakikilala po natin si Joseph of Arimathea, siya po yung isang rich man mula doon sa Arimathea. At siya yung nag-stand para ipaalam itong ang bangkay ng Panginoong Jesus, yung kanyang katawan. Dito po sa Matthew chapter 27 verse 57, makikita po natin dito sabi dito yung rich man of Arimathea na walang iba kundi si Joseph. Alam niyo po, sabi doon sa 27 verse 57 ng Matthew, siya po ay tagasunod ni Kristo. Isang disipulo ni Kristo, mayaman. At isa pa, binabanggit po dito sa Mark 15 verse 42 hanggang 43, siya po ay member ng Sanhedrin. Siya po ay member ng council ng Sanhedrin. At sabi pa dito sa Luke 23 verse 50 hanggang 51, siya po ay member ng council. At siya po ay righteous man. At alam niyo po,
nung time na pinagbobotohan nila kung ano ang gagawin sa Panginoong Jesus, siya po ay hindi pumanig, hindi siya bumoto sa masamang balakin ng council doon sa Sanhedrin na patayin, pahirapan ng Panginoon. Uma-against po siya doon, ngunit hindi po sapat na mapigilan yung plano. Alam niyo po, ito yung isang bagay na nakaka-inspire dito kay Joseph of Arimathea, na sa kabila ng yung crowd, yung karamihan, ay talagang nagnanais na ang Panginoong Jesus ay parusahan, ipako sa krus. Kahit na ang dami ng mga nagpapahayag ng kanilang galit, ng kanilang naising patayin ang Panginoong Jesus, nandun siya nanindigan na ipaglaban ng Panginoong Jesus na hindi nararapat, hindi siya sumang-ayon doon sa plano na yun. Alam niyo po, namamatay na ang Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Dumating po siya. At ang ginawa niya, nakipag-usap siya kay Pilato. Ang sabi niya kay Pilato, hinihingi niya yung bangkay ng Panginoong Jesus. Hinihingi niya yung katawan ng Panginoong Jesus. Para bigyan ng maayos na paglilibing, ng maayos na paghahatid sa huling hantungan niya. Ano po, what if wala si Joseph of Arimathea doon sa time na yun? Na hindi siya nag-act, wala siyang katapangan na gawin yun. Hindi kaya, paano mangyayari yung resurrection ng Panginoon? Mananatili siya doon nakahang doon sa krus? Or maaaring itapon siya doon sa bangin na pinagtatapunan ng mga patay? Maaaring maitapon doon sa isang lugar doon na kung saan yung mga taong makasalanan na pinatay na hinatulan sa krus ay mapatapon na lang. Pero niyo po, sa kabila ng kayamanan, katanyagan, at pagiging miyembro nitong si Joseph of Arimathea sa Sanhedrin, hindi ito naging hadlang para lumabas, para makipag-usap kay Pilato at ipakita yung pagnanais niya na tulungan ang Panginoong Jesus. Although ang Panginoong Jesus, patay siya nung time na yon. Kung tutuusin, para magbigay pa ng katapangan, para magpakita ng katapangan sa isang pinaniniwala ang Panginoon at Diyos ng patay, pero hindi po ito naging hadlang kay Joseph of Arimathea na ipakita yung pag-ibig niya, yung pagmamahal niya sa Panginoon. At gumawa po siya ng paraan. Hindi niya na inisip yung kayamanan niya. Hindi niya na inisip kung anong gagawin sa kanya ng miyembro ng Sanhedrin, kung anong gagawin sa kanya. Basta ang hinais niya ay makuha ang katawan ng Panginoong Jesus. At mismong yung libingan na binili niya, libingan na pinaupa niya, doon niya dinala ang Panginoong Jesus. Ginamit niya ang kanyang kayamanan upang mabigyan ng parangal ang Panginoong Jesus. Hindi po siya natakot, hindi siya nahiya na ipakipaglaban yun. Alam niyo po, marami po sa atin na iba-iba tayo ng kalagayan, iba-iba ng sitwasyon. Alam niyo po, si Joseph of Arimathea lamang, at kasama rin po niya si Nicodemo, tumayo siya at nanindigan. Bagaman ang mga disipulo ng Panginoon ay nagkanya-kanyang takas. Pero ito pong si Joseph of Arimathea ay tumayo at nanindigan upang bigyan ng karangalan, ng maayos na libing ang Panginoong Jesus. Alam niyo po, maaaring may kanya-kanya po tayong sitwasyon na kinakaharap. Pero sa bawat sitwasyon na yan, inaasahan po ng Panginoon na tayo ay tatayo. Mahirap man ang daan, meron mang persecution, meron mang mga pressure, yung crowd man ay talagang salungat sa'yo. Pero kagaya ni si Joseph of Arimathea, tumayo siya at nanindigan. Hindi siya natakot na ipakita, ipahayag na siya ay disipulo ng Panginoong Jesus. Alam niyo po, matuloy ko lang po yung kwento kanina doon sa nanay ko. Nung
kasama po kami ng nanay ko lagi noon. At nasasaktan po kami na maging mga pagbabanta, maging yung takot na nararamdaman namin. Pero hindi po kami tumigil sa pananalangin sa Panginoon. Hanggang sa dumating po yung time na matay na rin yung nanay ko. Pero still, pinapanalangin niya po ang tatay ko. Alam niyo po, napakabuti at tapat ng Panginoon. Dahil doon sa pagkakataon na yun, sabi nga the light ahead after the narrow way. Nakikita ka ng liwanag. Alam niyo po, oo, namatay na yung nanay ko. Pero yung panalangin niya hindi nasayang. Kasi bago dumating ang panahon, ang tatay ko ay sumakabilang buhay na rin. Siya po ay nakakilala sa Panginoon. At ang totoo po niyan, naka-attend pa po siya ng camping ng Rema doon sa San Pablo City. Kaya sa atin po lahat, ngayon, patuloy lang po tayo magsumikap na dumaan doon sa narrow way. Sapagkat ito ang nais ng Panginoon na lakaran natin. At kapag tayo po ay nagtiis, nagtiyaga, makikita natin ang pagsama ng Panginoon, makikita natin ang bunga ng pagtitiis, pagtitiyaga natin sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Sapagkat there's light ahead after the narrow way. Kaya anuman po ang pinagdaraanan natin, gano'n man kahirap ang ginagawa mong pagsunod sa Panginoon, anuman ang sitwasyon mo, nasa malalayong lugar ka man, kagaya nga po ng sabi, narinig ko kay Pastor JP, paano kung abutan na ako dito? Pero mag-tiis lang po tayo sa bawat isa po sa atin, sapagkat nakakaasa tayo sa pangako ng Panginoon. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan, ang katagumpayan natin ay ang Panginoon. Amen. So, nawa po ay napagpala po tayo ng Panginoong Yesus sa hapon na ito at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa hapon na ito na minsan pa ay nahayag po ang iyong salita. Tulad nga na sinabi mo, Panginoon, dumaan kami sa makipot na pintuan, O God, sapagkat ito, O Diyos, ang nilalakaran, Panginoon, ng mga taong sumusunod sa iyo, God. At Lord, buhay, O Diyos, ang kahihinatnan nito, O God. Lord, ang gantimpala mo naghihintay sa bawat isang nagtitiis at tiyatyaga. Sinabi mo nga, Panginoon, na manatiling tapat, O God, hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Kaya, Lord God, find us faithful sa pagsunod, Panginoon, sa daan na inilaan mo para sa amin, O God. Mapagtagumpayan namin anumang mga pagsubok, anumang tukso sa amin pong harapan, at ikaw ay mabigyan namin ng kapurihan. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So, God bless you po. Praise the Lord.